lesson 4 of the topic. No? So, ito yung ating, in compliance with syllabus, ito yung ating number 2. We are still in topic wherein we are talking about a statement of comprehensive income, or simply means the income statement. Okay, and so yun yung ating topic. And we have two types here, number 2 and number 3. We have two types of income statement na ipiprepare or gagawin. Yung una, yung single step approach. Ang single step ay ginagamit natin sa isang business na service. Yung pangatlo naman, the number 3, multi-step approach, ginagamit ito sa mga business na merchandising or mga manufacturing type of business. Kasi yan ang mga ating mga basic. So ito, this one is a sample of a single step income statement. Single siya kasi obviously napaka-simple na presentation ng isang single step. And this one is to be used for a the single step income statement or comprehensive income, statement of income is to be used ng isang business type of business. So this one, consulting. From the word Ingram Online Consulting, this one is a service-based business. So, ang kanyang income statement ay single step. So napaka-simple ng kanyang presentation. You have here the revenue, first line. Isa lang yung it has only one type of revenue for consultancy or service. Then below the revenue, it has all the operating expenses. Okay? Wala siyang cost. Kasi ang cost na word ay ginagamit natin if you are a manufacturing company. But if you are a service business, you don't have a cost. Wala kang minamanufacture kasi pag service type business. So very simple. After revenue, you lay down here all the expenses. Again, the types of expenses depends on what type of business you have. If you are a manufacturing company, you have lots of expenses to be used, no? Pero pag ikaw ay isang service type business lang naman, like this one, your expenses are very simple. Wage, rent, advertising, depreciation, supplies, internet or communication, utilities. No? Those are all connected to operation. So those expenses are operating expenses, totaling 80,200. And you got an operating income of 19,800. So why operating income? Because that is an income connected or related to the operation or normal operation of the company, of the business. Very simple. Right? Kasi that one is a single step. Now, pag pumunta tayo sa number 3, number 3 is SCI for merchandising or manufacturing. Medyo mahaba na ang presentation natin kasi we are now dealing about the multi-step approach and writing the income statement. No? So marami na sa mga components. Hindi lang sa mga expenses, instead, meron na sa mga cost involved. Kasi pag merchandising ka and manufacturer, meron ka ng puhunan sa materyales, sa mga labor and overhead of the company. So yung another example here presented as well last time. So ito naman ay service-based. Hotel is a service business, hindi sa manufacturing, hindi rin sa merchandising. Sa kanyang presentation ay napaka-simple din. Right? Now, ang medyo mahirap is the income statement for merchandising or manufacturing. Kasi meron sa mga cost. Okay? Dito, wala kang makikitang cost. Lahat ay expenses. Utilities, maintenance, down to supplies. No? Now, pag manufacturing kasi, meron ka ng cost. Cost is different from expenses. Ang expenses, gastos. Ang cost, puhunan. O, nagkaiba sa Tagalog, no? Puhunan versus gastos ay magkaiba. So, therefore, costs and expenses are different. Alright?
Basahin nga natin. Sinasabi nating cost. Let me check if may recording. Okay, we are recording nga pala, no? Sige, may have somebody to read this one. May have ito rin kaninang darating pa lang. JD, andito ka? Ay, JD Kalayo, are you here? Di ba ako narinig, JD? Pero narinig mo naman ako, Kal-El, no? Narinig mo naman ako. Okay naman, no? Okay naman ako. JD siguro. JD, paramdam nga. Kung di ako narinig, wala talaga. Okay, so, if we have somebody to read this one. Okay, 12 na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, they have, sige, kaya na lang, tawagin natin si, wala. Si Misha na lang, pabasa natin. Si Savannah Holistic Company. Guys, nga pala, Misha, wait, for a while, if you are reading, you open your cam para ma-recognize ka natin, para natin siya nagbabasa. Isa, may open your cam. Wala na si Misha. Baka nakamute ka, hindi ka marinig yan. Muted. Kasi marinig. Okay, balikan natin si Misha mamaya. Kasi nung gusto magbasa. Our reader for the day. Pabasa ng slide. Tapos gagawa ng reflection. Si Nicole. Nicole? Doktor, kailangan mo talaga ng reflection o joke lang po. Natakot bigla siya. Okay, you're the reader, Nicole Shakia. Cost can be broadly categorized into fixed, variable, direct, and indirect costs. Fixed costs remain constant regardless of production volume, while variable costs fluctuate with production. Direct costs can be easily traced to a specific product or service, whereas indirect costs cannot. Alright, so at this point, let me remind you guys, may dalawang klase ng cost. By the way, pag sinabi natin cost, puhunan, di ba? Hindi sa gastos. Okay? Example, you are into barbecue business. Yung steak, cost yon. Yung meat, cost yan, hindi sa gastos. Okay? Now, may dalawang klase ng cost from this slide alone. Mayroon dalawang klase ng cost. The first one is the fixed cost. Okay, sa slide natin sabi nga, pag fixed cost daw, hindi siya nagbabago. That is fixed. So, tumaas ang production, dumami man yung barbecue yung ginagawa, may mga cost na hindi nagbabago. The opposite is the variable. No? Pag sa yung variable, itong mga cost na nagbabago depending on the level of production. Pag dumami yung barbecue, itong cost na ito nagbabago din o tumataas. Pag bumaba ang production, itong cost ay bumababa. Ito na natin yung variable. Right? Example, cost na fixed, hindi siya nagbabago. Yung renta. The rent for the space, example, you're into barbecue business, di ba? Tapos nagre-renta ka ng lugar. Okay? So kahit wala kang binibenta, nagbabayad ka ng rent. Pag dumami ang barbecue mong binibenta, yung rent ganun din. Hindi nagbabago. So fixed ang rent. Ang variable naman, yung stick. Pag 100 barbecue ang ginagamit mo, yung merong ang gasto sa mas stick, let's say 200 pesos. Pag dumami yung production barbecue, yung stick dumadami din. So that is variable. Nagbabago siya. Kaya tinawag siyang fixed and variable cost. No? Then meron pang dalawang klase ng cost. That is the direct cost naman versus the indirect cost. Pag sinabing direct cost, mga cost na talagang nakakabit. My word is nakakabit. Doon sa product. Ibig sabihin, kitang-kita mo dun sa product yung gastos na to. Kaya tinawag siyang direct cost.
Pag hindi mo naman ma-identified na, or you can't trace sa isang product, that is the indirect cost or puhunan. Okay, so we're going to discuss individually, specifically itong mga types ng cost na to. So we're going to move to the next slide. Wala bang, parang okay kayo lahat, parang wala siyang affected ng baha, no? Kasi I have students in the college department, hindi maka-attend kasi talagang totally they were affected talaga nung baha. Wala naman dito sa inyong affected ng baha. May student ko, yung bubong nawasak, yung kisame bumagsak sa kanila, mga ganong case. So sa inyo wala naman So o yung iba kasi wala dito ngayon, maybe affected sila ng typhoon. Wala sila dito. Walang connectivity, walang magamit na gadget, o wala silang power. Okay, so let's go to the next. So my next slide. Basta ko muna yung mga nag-recitation dito. Next slide. Okay, so unang nagbasa natin kanina ay sino nga yung unang nagbasa natin? Okay. So fundamentals of ABM is July 23. The first reader for recitation recording was Nicole. Okay, so itong slide naman na to, when we say COGS, that is a cost of goods sold. So, meaning, ito yung puhunan natin pag tayo may ginagawang physical product. Take note guys, physical product sa ating ginagawa. Kasi pag service ang inyong pinaprovide, wala kang cost of goods sold. Pero pag ikaw ay manufacturing or merchandising, meron kang cost of goods sold. Example, pag ikaw ay merchandising, pag sinabi natin merchandising, ito yung trading, buy and sell, or merchandising business. Okay? So, ang cost nila, we call the cost as the purchase cost. Kung magkano pagkakabili mo, that is the cost of the merchandising business. Example, you have a grocery store in Project 8, Quezon City. Siyempre, you buy your product, you buy your goods from Divisoria, for example, or from the factory, or from the wholesaler. Pumunta kang Divisoria, you bought something, ang puhunan mo ay 10 pesos, tapos binenta mo sa Project 8 Quezon City, the selling price is 15. Puhunan, 10 pesos. Kasi di ba sa Divisoria, may mga, I don't know if you have been to Divisoria. Kaya ba nakaabot ng Divisoria dito? Yung one time nakapasal ka doon, parang hindi kayo madala sa Divisoria, parang hindi kayo pan-Divisoria, But one time, have you been to Divisoria? One time. Meron ba dito nakarating na doon sa Divisoria? Parang hindi kayo gala, Ayan, we have Daphne. One time nakarating sa Divisoria. In Divisoria kasi, the prices are wholesale. Example, if you will buy 6, minimum of 6, that is wholesale price. Example, ballpen, 10 pesos. Magagandang ballpen to Tapos ibibenta mo sa yung store or grocery store sa Project 8 Quezon City at 17 pesos. Ang cost ni Daphne doon ay yung 10 pesos. Yung kasi yung kanyang puhunan in purchasing a product or goods na ibibenta sa kanyang store. So napakasimple. Ang cost na dyan is the purchase cost, kung magkano pagkakabili niya. Okay, now, pag ang business mo naman ay service, sabi ko kanina, walang cost pag service. Ang may cost lang ay yung merchandising tapos manufacturing. Now, pag manufacturing yung business mo, hindi na lang purchase cost ang cost mo. Medyo dumadami na, Medyo complicated ang cost ng pag manufacturing ka. Kasi pag manufacturing ka or production company ka, ang cost mo 3 na. Direct materials, direct labor, and factory overhead. Right?
O simplihan natin, barbecue. Ating sample kanina, di ba? Barbecue. Ang barbecue, hindi mo sa binibili sa Divisoria. So, hindi purchase cost. Instead, your barbecue are being manufactured sa bahay. Pinoproduce mo yan, no? Pag nag-produce ka, meron kang tatlong gastos, meron kang tatlong cost. Yung meat, ano pa? Yung pang marinade, yung stick, those are direct materials ng iyong barbecue. Okay? O sabihin natin isang barbecue, ang direct materials or DM ay 5 pesos. DM, 5 pesos. Mayroon pang direct labor, no? Ang direct labor, ito yung bayad mo dun siya, gumagawa talaga ng barbecue o yung nagbibenta, nagtitinda. Yung kanyang sweldo, no? O sabihin natin, binabayaran mo siya ng 7 pesos bawat isang barbecue. 7 pesos bawat isang barbecue. Okay? So, dalawa na. DM is 5 pesos. Direct labor or DL is 7 pesos. So, 5 plus 7 na yon. Meron pang pangatlo, factory overhead. Factory overhead, ito yung mga gastos na hindi sa kasama sa DM at hindi rin sa kasama sa DL. Alright? O, ano kaya? Ay, example, yung ginagamit mong yung ginagamit mo pang brush, di ba? Pag nagmamarinig ka ng barbecue, meron kang brush na ginagamit. Yung pampahid, those are factory overhead. Sample lang, factory overhead. Right? Now, so magkano? Sabihin natin 2 pesos. So magkano na? DM is 5, DL is 7, factory overhead is 2. So 5 plus 7 plus 2. So that is 14. Ang cost mo, or cost of goods sold is 14. Puhunan, isang barbecue. Now, magkano bibenta? Siyempre, papatungan mo na siya. Magkano patong mo? Depende sa'yo. Example, sabi mo, ikang patong ko ay 50%. Sabihin, 50% ng total cost, yun ang iyong markup or patong. So, magkano bang 50% ng 14 pesos? So, di ba 7 pesos? So, ang patong mo markup is 7 pesos. So, 14 plus 7, magkano selling price mo? 14 plus 7, 21. Diba? Your SRP is 21 pesos. Ang benta mo ng barbecue ay 21 pesos. Ang tubo mo ay 7 bawat isa. Sir, 50% ba palagi? O depende sa'yo. Pwede mo siyang doblehin. Okay? Unang 14, dodoblehin mo siya. So, 28. Or pwedeng 30. Depende sa'yo. Ang markup, pwedeng 30%, pwedeng 50%, pwedeng doble. Depende sa'yo kung magkanong, markup mo. Pero iba minsan, ginagawa, doble, no? Doble yung kanilang markup. Pag sinabing 14, ang 14 ang puhunan, ang selling price, 28. Dinodoble lang nila. Para pag may tumawad, sabi ng isang bumibili ng kanilang barbecue, pwede bang tumawad? Pwede bang na lang? Bawasan mo naman ng 5 pesos. O sige. So 28 magiging 23. Ay tubo ka pa rin. Di ba? So maganda raw pag ikaw ay nag-markup, lakahan mo na para pag may mga humingi ng discount, ay meron ka pa rin tutubuhin. O yun ang cost of goods sold. The breakdown of cost of goods sold. Yan. So, pag ikaw ay nag-manufacture, yung tatlong iyong kinukuha na. Kasi the importance of you cover everything. Baka kasi, meron kang gastos na hindi mo na-cover. Diba? So, pag hindi mo na-cover, yung iyong selling price ay understated. May nakalimutan ka na isama na cost. So, lugi ka na. So, dapat you cover everything. Alright, so, siyempre si Aaron nandyan, pero iba kaya nandyan pa? Nandyan pa ba si, sila mo nandyan? Si Lloyd ba? Nandyan pa si Gamboa? Lloyd? Parang wala na Ito po, sir. Okay, nandyan pa. That's good. Kanina, nagtanong tayo, wala yung iba dyan. Okay.
So I will move the slide. So ito naman yung mga different types of cost. We're now going to discuss individually yung mga different cost or puhunan pa lang na pinag-usapan natin na ginagamit natin sa business. The first one ay yung fixed cost. So once again, pag sinabi yung fixed cost, mga puhunan to na hindi nagbabago regardless of the levels of production. So maas sa bumabang production mo, ganun pa rin ang binabayaran mo. Kaya tinawag natin siyang fixed cost. So definition natin, this cost do not change. So understood din, do not change regardless of the level of production or level of sales. Ganun pa rin siya. So mga samples ng fixed cost, yung sinabi ko kanina, di ba, rent. Rent is a fixed cost kasi nga may binenta ko or wala. Example, barbecue, di ba? Yung renting a space for your barbecue business. Yung harap lang ng isang tindahan, nirerentahan mo siya. Pagkanong renta mo, sabi natin per day ang renta mo sa kanya. 100 pesos per day. Okay? Or sabihin natin monthly, that is 100 pesos multiplied by 25 days in 1 month. So 25. Yung 25, that is fixed. Kasi pag nag-buy ka ng 25 sa may-ari ng harap ng tindahan ng pwesto mo, kahit isa lang maibenta mo, ang bayad mo 25 pa rin. Or 1,000 na ibenta mong barbecue, yung bayad mo 25 pa rin. Hindi mo lang pwedeng sabihin di ba? Oy, manang, ang nabenta ko yun, 5 pirasong barbecue lang, pwede mo bawasan yung renta. Hindi lang pwedeng ganun, di ba? Kasi yung renta ay fixed. It does not change regardless of the level of production. Okay? So ano pang hindi nagbabago? Sa isang malaking company, example, production, factory. Yung sweldo nung salary, di ba? Yung sweldo ng guard ng factory. Kahit wala siyang binabantayan, kahit walang gumagawa, ang sweldo ng guard, ganun pa rin. Yung mga factory. Yung sweldo ng managers, ganun pa rin. Yung manager kasi, kahit yan ay may natao, kahit example, t-shirt ang minamanufacture, 5 t-shirt ang natapos isang araw, yung sweldo ng manager, ganun pa rin, 50,000 pa rin. Kahit dumami yung production, kahit 100 na t-shirt ang nagawa, yung sweldo ng manager, ganun pa rin. It does not change, no? Yung insurance ng build, di ba mga buildings should be insured, mga vehicle, buildings, may insurance expense company para dun eh. Okay? So hindi siya nagbabago regardless of the level of production. Sabi natin yung delivery equipment, no? Ang kanyang insurance one year is 6,000. Kay deliver o wala, you pay the insurance per year. Ganun yung equipment, no? Equipment ay kahit yan ay naka-standby lang, binabayaran natin ang depreciation ng isang equipment. Hindi siya nagbabago. So very clear ang fixed cost. Yung renta, di ba? The rent, the taxes, ang taxes ng isang example, property tax ng iyong company. It does not change. Ganun pa rin siya, no? So every year you pay taxes, may production or wala ang iyong company. So those are fixed cost. Now, anong partner ng fixed cost? Nga, tawagin nga natin siya ano tawag dyan? Si Kirby. Diyan ba si Kirby? Sir. May open yung cam. Tatanungin natin si Kirby. Bilisan natin si Kirby, Ano yun, sir? Ready. Okay. Di ba fixed cost ang nasa slide? Basahin. Fixed cost. Fixed cost. Andas sila. Tapos na tayo dyan. Ay, ano ba? Ano ba, sir? Sa fixed cost. Naliskas ko na yun eh. Di ba fixed cost ang nasa slide? Ngayon, tanong ko sa iyo, ano ba ang partner ng fixed cost?
Ano po? Sorry sir. Ano yung partner ng fixed cost? Binanggit natin kanina. Ano partner niya? Fixed cost versus ano? Ang fixed cost hindi siya nagbabago. Yung kanyang partner, nagbabago siya. Pag dumami yung production, nagbabago ang kanyang partner. Hindi ko pa pinapakita ha, kaya tinatanong kita eh. Ano ba yung partner? Binanggit ko kanina. Ano bang partner? Anong part po? Fixed cost? Variable cost. Variable cost. Ba? Nakikinig ah. May nagturo yata sa'yo eh. Ay, wala po. Ang variable cost, nagbabago. O, di sana si Kirby dito ha, Kirby. Kirby, yung mga barkado mo ba yung sila, sina Pasha? Sina Juan? Barkado mo ba sila? Kasi, halatang halata, wala sila ngayon, no? Ay, hindi ko po sila ka-chat ngayon. Hindi po namin. Hindi po. Ewan ko lang po sana. Sabihin mo nga itong mga to na gumagayahin ka. Oh. Ulirang ano ba yung student? Kasi wala mga to. Mga nasa likod ng mga classmates. Sabi mo nga sila, gayahin ka kamo. Tapos mo pasok. Yan, sina Udes, sina Pasha, sina Gabe Lascano yun. Yung isa pang varsity. Variable cost. Sabi ni Kirby. Ang variable kasi nagbabago siya. Kung sabihin, basically, pag ang isang production ay tumaas, yung cost na ito nagbabago, tumataas din. Pag yung production ay bumaba, itong cost na ito bumababa din. Pag marami ka na ibenta, ito ay tumataas din. Pag munti lang na ibenta mo, ito ay bumababa din. So it varies, it changes na. Depending on the levels of production or levels of sales. At tinawag natin siyang variable cost. Samples. So yun nga, this cost fluctuate or changes directly with the level of production or sale. Mga sample natin dito ay mga raw materials. Yung sa ating barbecue kanina, di ba? Pag magluluto ka ng 100 na barbecue, yan. Palagay nyo, aling cost ang nagbabago? Kahapon, 50 barbecue ang niluto mo. Ngayong araw na ba, 100 barbecue. So, anong mga cost or puhunan, ang palagay nyo ay magbabago? Kasi dumami yung ating production. Palagay nyo anong pinaka-obvious, di ba? Yung gasto sa meat, yung gasto sa karne, tumataas din, di ba? Yung gasto sa stick na ginagamit, kasi dumadami stick na gagamitan ng pantusok. Di ba? Yung gasto sa soy sauce, yung gasto sa yung gasto sa uling, gasto sa ilaw, di ba? Pero yung rent hindi Ano pa? O siyempre yung gasto dun sa nagluluto. Kasi kahapon 50 lang, hanggang alas 5 lang siya. Tapos na, di ba? Ngayon 100, aabot sa alas 7 ng gabi. So siyempre, mayroon siyang additional salary. So it changes talaga, pag sinabi nating variable. Ayan, direct labor, nagbabago siya, yung sweldo nung nagluluto. Yung kanyang commission din sa malaking companies. Ito barbecue lang kasi yan, malalaking companies, mayroon siyang mga commission na babayaran. Sales mo ng isang malaking company, selling phones. Pag dumami na kanyang ibenta, yung kanyang commission dumadami din. So it changes. Ang kanyang commission expenses ng company ay nagbabago. The same thing with the packaging. Ginagamit natin mga cartons or crates na pang package. Pag dumadami ang ating deliver, siyempre ang packaging natin, expenses dumadami din. Yun ang pwede hindi nakabalot. Diba? Sometimes sa mga, pag yan ay long distance, sa mga packaging natin, hindi lang to yung boxes. Kasama dito yung crates, yung parang kahoy na ginagamit nila in transporting yung mga products. So, you have additional gastos, para doon. Ano pa kaya?
Sa utilities, di ba? Wag sa production, yung tubig, madami rin yan eh. Yung sa electric bills, dumadami rin. Kasi you're using machines. So meron kang ginagas para sa electric bills na mga machines. Okay, ano pa? What do you think? Nang nagbabago pa. Depending on the levels of production. Yung bayad sa guard, hindi na. Kasi yung guard fix yung kanyang yung kanyang sahod. Pero yung mga overtime, yan, overtime pay. Ang labor kasi yun yung basic salary, di ba? Pero yung mga overtime pay, commissions, yun ay hiwalay. Hiwalay sa kanyang payroll. So those are changing. Then meron naman tayong number 3. Pasa natin number. Survey yung kanina eh. Tawag tayo ng reader natin. Ang reader natin, si Nicole, we have Kirby, sino ba? Sino pang hindi na ako magbasa dyan? Sige, si Aaron, tawagin natin. Direct cost. These costs can be directly traced to a specific product, service, or department. Examples include direct materials, direct labor, and project-specific expenses. Okay. Ang policy ko kasi sa online, no. Ang tinatawag ko minsan yung mga hindi ko nakikita. Mga nagtatago yun. Yung tinatawag ko eh. Ngayon kasi pag tinawag ko nagtatawag ko kanina, wala naman yung iba dyan. Minsan, naka-open cam na lang eh. Okay, direct. From the word direct. Direkta. Direkta mo siya nakikita. You can trace directly yung mga cost na ito dun sa product na na-produce. Example dito, direct materials na. DM can be readily traced dun sa product na iyong ginagawa. Kasi yung stick sa barbecue or banana Q, sige. Barbecue or banana Q, kitang-kita yung stick, di ba? So you will really know na yung stick ay part ng products. Kasi direct sang naka-attach sa product eh. Ano pa, yung meat, di ba? Kitang-kita siya. Now, pag ang iyong ginagawa naman ay you are into car manufacturing, Toyota. Sa Toyota, yung mga pintura, no? Yung mga pintura, yung mga paint, yung mga gadget ng sasakyan, those are direct materials. Kasi directly involved or can be traced doon sa product na yun. Naka-attach siya, di ba? Yung paint. Hindi ka pwede magtanong na, may ginastos ko ba sa paint? Automatic, kasi kita ka yung pintura. Because paints are direct cost ng isang product. Yung direct labor din, di ba? Yung gumagawa ng product, talagang hindi pwedeng walang gumawa, di ba? Pag tumatay ka ng damit, sigurado mayroong labor yan. Yung labor ng tailor, no? Those are direct cost na ginagamit. Or other project-specific expenses that are attached. Example, yung mga ginagamit na supplies, isang project. Di ba, mayroon kang ginawang project. For example, gumawa ka ng feasibility study. Ng isang, wow, thank you for showing up. Hey, Daphne. Example, you are doing feasibility study. Meron kang gastos para sa feasibility, di ba? The supplies, yung mga office supplies na ginagamit mo doon, di ba? Kasi gumawa ng feasibility, di ba? Tapos nilagay mo sa bond paper. So, mga bond paper or supplies can be readily traced na yan ay for specific expenses ng isang project. Yung nakalagay, di ba? Example, feasibility study, naka-print. So, it is directly related sa isang project. Kung anong project na ginagawa mo, nakalagay dun sa piniprint mong bond paper, yung pangalan ng project, yung bond paper gastos para doon. So, project-specific expenses, no? Ang tawag natin dyan. So, direct costing. So, at this point in time, I know you have
you have an idea about those costs na ginagamit natin. Okay? So, welcome nga pala sa aking mga viewers. Number 4, cost. Okay, sige, reader. Si Daphne na lang ang reader natin for number 4, no? Can you wait lang kung dito pag mo kayo slide? Di makita ba? Di ba visible sa'yo? Di pa rin? Baka po naglalak na wait lang. So yung Aaron, kita ba Aaron yung slide ko? Baka nawala. Kaka-switch lang po sa next slide. Okay. And Hailey, okay na. Number 4, indirect costs. These costs cannot be directly traced to a specific product, service, or department. They are often referred to as overhead costs. Examples include utilities, administrative expenses, and depreciation of category. Okay. Wala nga. Oh. Ayaw. Unstable connection ako. Oh, okay. Sige, I'm done. Thank you for that, Hailey. Okay, indirect cost is the opposite. Opposite of direct cost. It means there are costs that you cannot trace the specific product or project. Example, yung ating gasto sa utilities, example, water, communication, internet, electric bills. Hindi mo alam kung saan product yun eh. Kasi total siya. Example, you paid per month sa iyong barbecue. Nagbayad ka dun sa may-ari ng pwesto na 500 pesos electric bill 1 month. Yung 500 pesos yan, you cannot trace kung para sa ang barbecue yan. Diba? Kaya that is an example of indirect. Samantalang yung mga stick, kitang-kita mo kung saan siya napunta na barbecue, di ba? Pero yung mga expense ng utilities, water, hindi mo alam kung saan mo ginamit yan. Kuryente, for example, di ba? You don't know. Pero yung mga pang-marinade ng mga materials, alam mo kung saan ginamit. Pero yung internet, you don't know. Yung renta, ganun din, di ba? Yung administrative expenses, yung bayad sa mga guard natin, admin, badge, secretary, example, depreciation equipment, hindi mo alam kung saan siyang kung saan mo i-allocate na product and daming barbecue mong ginawa. You don't know which one mo siya i-allocate. So that is an example of indirect costing. Okay, and the next one, the next type of cost. Okay, mabasa natin. Pag kunti lang kasi kayo, lahat yung matatawag, kasi kunti kayo. Okay, si Verk, ang tawagin natin for... Pa-open ka ang Verk if it is possible na. Number 5. Sir, rinig po ako. Yes, we can. Yes. Okay, you're good. Number 5. Semi-variable cost. These costs have both fixed and variable components. For example, a utility bill might have a fixed base charge plus a variable charge based on consumption. Okay. So, ito naman ay hybrid. It has a component that is fixed and has a component na variable. Katinawag natin isang semi-variable cost. Meron kasi mga expenses ang nagbabago rin at a certain level. Ang fixed kasi guys, talagang total hindi siya nagbabago . May expense na nagbabago
pakunti-kunti lang. Ito na sa mga mga semi variable cost. Example, yung sweldo ng isang mananahi. Tailor, no? Sabi ng manager ng tailoring shop, okay, sige. Ang sweldo mo ay isang araw ay 795. And then, minimum wage, 600. Ang minimum wage. Ang minimum ay 695. Ayan, 695. Sabi ng manager ng tailoring, ang sweldo mo 695, fix yan isang araw. Okay? Pero dapat ay gagawa ka ng 50 na team, makatapos ng 50 shirts isang araw. So, fix yan. Okay? Pero sabi ng manager, pero pag lumampas ka ng 50 t-shirts na nagawa isang araw, meron kang dagdag. Sabi ng nung tailor, no? Boss, ito I was able to print or to create, to manufacture, to produce 55 t-shirts. So sabi ng manager, maganda yan, sige, dadagdagan kita ng ng 200 pesos. So for every 50, for every 5 na madagdag mo, meron kang dagdag na 200 pesos. Okay? So in that case, hindi na siya fixed. Kasi meron ng portion or part doon na variable. At tinawag natin siyang semi-variable cost. Nagbago siya, pero hindi siya directly related doon sa levels of production. Mampakunti-kunti lang pagdagdag niya. Ang fix kasi, kahit anong level ng production, hindi siya nagbabago. Pero minsan, nagbabago ang sweldo. So, semi-variable ang tawag natin dyan. Okay? So, ganun din sana sa nabasa ko lang dito. Sa utility bill, sa tubig. Ang tubig natin minsan fix, parang hindi sa madalas nagbabago. Basta yung level of production ay ganun din. Fix yan sa amin dito, parang fix na parang fix 1.4 per month, ganun, parang around that amount, no? Fix. Magbago man sa centavos lang. So, companies ganun din, fix yung kanilang binabayaran, pero pag nagbago yung level of production, nagdadagdag kunti lang. Hindi naman doble kaagad, no? Dadagdag ng napakakunti lang. Kaya mayroong part yung water consumption na variable. Pero, per month, fix yan. So, semi-variable ang tawag natin sa mga expenses. Okay, that was work. So, let's go to next nating type of cost. Tawag lahat, no? Okay. Sino pang di natawag? Basta if you know that you have not been called yet, so you raise your hand. Paano matawag? Ayan, si Kesha, tawagin natin. Si Kaylin, pa-open ka para ma-recognize. Naka-disable po yung camera ko. Like, di ko po ba? Or sa ilan? Po? Sa ilang ba? Or ako ba nag-disable o kayo sa inyo? Hindi ko po. Hindi ko po siya open. Naka-able naman sa akin. Okay, sige, go. Opportunity cost. This is the potential benefit that is given up when one alternative is chosen over another. It is not an explicit cost recorded in accounting, but it is crucial for economic decision making. Okay, itong cost na to, ito yung mga cost para sa'yo. Kasi ito yung very simple, basically. Ito yung mga what if na pag ginawa mo, may kikitain ka sana dito. Example, nag-manufacture ka ng barbecue. Sample natin, barbecue ulit. Di ba sa bahay, sa tapat ng bahay, nagluluto ka ng barbecue, 50 piraso isang araw niluluto. Tapos, naubusan ka ng barbecue. Kasi 50 lang ang ginagawa mo. Pero one time kasi, biglang dumami yung gustong bumili kasi nagkaroon may pa-basketball, may paliga. And daming customers, di ba? So
So, ang dami gustong bumili sa'yo, eh sabi mo naubusan ka. Sayang, sabi mo, di ba? Eh, sayang. Ang dami palang bibili. Pero yung aking naluto, 50 lang eh. Pero gustong bumili, ano pa? 30. 30 pa ang gustong bumili. Kaya naubusan sila. Wala nang maibenta para sa kanila. So, in your part, those are lost revenue. Di ba? 50. 30 yung 30 yung hindi mo nabentahan kasi naubusan ka. 30 buyers, potential buyers ang hindi mo nabentahan. Ang hindi mo nabentahan kasi lack of supplies, lack of inventory, kinulang ka. 30. Tamang tanong, magkano bang barbecue? Normally, sa inyong mga sa inyong mga neighborhood, magkano barbecue? 15 pesos? Kano ba? 20? Kano sa inyo? Dito sa amin, 20. O sabihin natin 20. Ikaw, Kesha, do you eat barbecue? Makain ba ng barbecue, Kesha? Yes. Okay, ano paborito sa barbecue? Yung isaw, yung meat, yung helmet. You know helmet, yung ulo ng manok. Yung Betamax. Betamax yung kwadrado, di ba? Or Adidas. May ganon. Magkano ba? 20. Sabi natin 20 pesos bawat isa. 20. Pagkano ang hindi mo nabentahan? 30. So, 20 times 30, 600. Diba? Eh, sabi mo, dapat kumita pa ako ng additional 600 pesos eh. So, those are lost revenue. On your part, those are cost. Kasi lost revenue, cost. What do we call? Opportunity cost. Because those are lost opportunity. Right? Di mo nabentahan kasi. sayang. May kikitain pa sana kung ganun, you know? So it applies to other types of revenue. Example, nagpa-upa ka, di ba? Nagpa-upa ka, sayang. May uupa sana sa sasakyan ko, no? Magkanong arkila sana? 12,000 sana eh. Papuntang Ilocos, 12,000. Rarenta niya aking sasakyan. Kaso hindi natuloy eh. Nalate ako ng basa sa kanyang message eh. Kumuha na lang iba. So 12,000 is lost revenue. That is cost. Opportunity cost. Ang tawag natin dyan. Okay, so we have the next one. So ito naman ay sunk cost. Okay, so reader please. After Kesha, Bert, Daphne, Aaron, Kirby, Nicole. Next natin, Cal L. Magbabasa. Ipasok na kayo bukas. Parang wala pa rin eh. Mas okay ba yung online sa inyo? Mas okay ba yung online, Cal L? Okay ba yung online sa inyo or you prefer face-to-face? O Daphne, okay ba yung mas gusto ni Daphne face-to-face o Daphne? Mas prefer ko po face-to-face. Diba? Mas okay yung face-to-face eh. Kasi may baon siyempre, no allowance eh. Pag online, walang baon nila. Cal L, yes. 7. Sunk costs. These are costs that have already been incurred and cannot be recovered. They should not be considered when making future decisions. Okay, so simply means sometimes you have expenses, you have cost na you have spent already for pero wala kang pakinabang. Kumbaga, ginastos mo na siya, kaya lang hindi natuloy. Hindi natuloy yung project, so you cannot recover that anymore. Example, transportation cost. Pero kung ginawang project, kaya lang hindi natuloy yung project. So, ginastos mo sa gasoline, ginastos mo sa toll fee, for example, you can't recover those things anymore. Kasi nangyari na, Pero may mga cost na, may mga cost na hindi pa nangyayari. Example, yung sweldo. O siyempre, yung tao, hindi mo sa sweldo pag hindi natuloy yung project. Pero may mga cost na hindi natuloy yung project, para mga ginastos ka na, you can't recover anymore. So, sunk cost na yon ang tawag. Kaya nga
cost na dumubog na hindi mo na sa mababawi, hindi mo na sa ma-recover kasi nangyari na. Gasolina, di ba? Hindi na tuloy yung project, gasolina ba, ano mo, hindi mo na sa ma-recover, di ba? Kasi nagbayad ka na sa gasoline. So, sunk cost ang tawag natin dyan. So, we have the next one. Daming cost yun. Ito naman, pabasa natin. Pabasa natin kayo, no? Sino bang hindi nakapagbasa dyan? So, ano pa lang kayo eh? 7 pa lang kayo, pero ang size dito. Yeah, Fatima! Okay, Fatima? Social cost. These are the total cost to society, including private cost and eternal cost. Eternal costs are those imposed on a third party like pollution. Yan. So, meron kang hindi to masyadong related sa iyong business. But ito yung mga third party that you cannot exist, di ba? Kasi isang business, guys, you exist in an environment. At meron kang natural environment that you should interact with. So, yung mga pollution fee, garbage fee, diba? Diba? They collect garbage sa yung business, no? So, mga pollution fee, garbage fee, diba? Yung mga, you're involved in tree planting, diba? Ang isang business, meron kang CSR, corporate social responsibility. May ganun ka kasi, no? So, you're involved in community, in the environment, meron pang gagastusin para dyan. Tree planting. That is part of that is a project of the company kasi. You should be involved in the environment. So, meron mga tree planting expenses, mga seedlings na binabayaran ng company, diba? Tapos, to be planted sa mga reforestation drive ng isang community o isang government. Meron kang yung mga mass feeding. Diba ang school natin, meron tayong sa NSTP, mga mass feeding na ginagawa. Mass feeding, ano pa yan? Gift giving. Pag mayroong mga calamity, we are involved. So, meron ng gas para doon. So, pinapasok natin sa social cost. Tree planting, mass feeding, environmental fee, pollution, garbage collection fee, helping out in the community, donation drive. We donate, diba? We donate. The company donates doon sa mga, example, mga nagpapakain sila, no? They give fast food, burgers doon sa mga nasalanta. They visit yung mga, mga barangay halls. And they give donations. That is part of, donations and contributions are part of social cost ng isang company. You can't avoid, no? You can't avoid this one kasi you're part of a bigger environment. Meron kang CSR na tinatawag. Corporate social responsibility is to be done by a company. Okay, so those are the costs. So we should understand yung cost, understanding yung mga different 8 types of cost na to. We are using those for cost accounting, pag-costing ng ating mga products para malaman natin yung selling price ng product natin. It is basic for us to know the cost. Because if you don't know the cost, you don't know what should be your selling price. Kasi ang ating pricing na ginagamit sa business is more often than not na cost-based pricing. Based on the cost, in determining the SRP of your product. Pag hindi mo alam yung cost, hindi mo alam yung costing, hindi mo alam yung markup. Pag hindi mo alam markup, hindi mo alam yung selling price, baka selling price mo masyadong mababa, lugi ka na. So we should cover all the possible cost. Parang ating SRP or selling price ay talagang, hindi siya understated. Covered lahat. We covered all the bases. Para meron kang profit. May nakalimutan ka, example, di ba, barbecue ka, nakalimutan mo yung uling. Yung uling pala is part of factory overhead. So, lugi ka na. Lugi na yung negosyo mo. Okay, and ito naman yung mga expenses, type of expenses of the company. Ito yung mga na-discuss natin yung unang araw ng ating
unang araw natin, di ba? Mga common naman to, mga salaries. Pero salaries, sometimes you should also include the commissions. Commissions are expenses of the company. Ito yung mga sobrang nating binibigay sa mga salesman natin, secretary, or mga personnel. And of course, meron ka rin entertainment expenses, no? Mga companies natin. Kasi meron tayong mga ginagawang example, di ba, sabi ko, I always promote the team building, the work-life balance sa loob ng isang company. Every Friday, you go out, dinner, lahat kasama. Dinner time and video session, drinking, part ng yan, may gas para yan kasi work-life balance ginagawa natin. For team building ng mga employees, so ipasok natin entertainment fees or representation. Pag may bisita galing, for example, Japanese counterpart, pumunta Pilipinas, no? Tapos you treat them in a bar, dinner, resto, pasok mo entertainment fees na yung company, no? Then you have legal fees, no? Kasi if you are a small company pa lang, walang masyadong legal fees, pero pag malaking company ka na, you maintain a lawyer, you maintain an attorney, a legal expert to provide advice for the company or represent the company in hearings or cases. Example, may isa kang employee na na nagreklamo against the company, pumuntang labor, nagreklamo dun sa labor. So, siyempre, there should be somebody attending the hearing, hindi ikaw. Abogado. So, meron kang legal fees. Business fees like licenses, tax and license ng company, binabayaran, documentations, every year, you renew yung mga license mo, so those are under base expenses. Operating, pag ginagamit sa operation, like repair, salaries, mga transportation na ginagamit. Basta operating to normal operating ng business, may mga gastos, so we call those as operating expenses. Okay? And meron kang depreciation expenses, yung mga gastos mo sa pagbaba ng value ng mga property. Nagdi-depreciate kasi mga property mo. Ayan, so business expense and business fees. Meron tayong mga training and development. You train the employees, you invest on the employees, you send them abroad, seminars, workshops, so training and development. And you travel, example, you are attending a seminar, ikaw yung owner, you attend a seminar, so meron ka mga travel expenses dyan. You send your collectors or messengers, meron sa mga transportation, so travel expense tawag natin doon. Utilities, what are utilities? Communication, power, water, and electricity. And you advertise. Now, example, you spend on creating the website of the company. Pasok mo advertising expenses. Right? You printed tarp, billboards, flyers. Those are advertising. And of course, you insure the company. You insure the vehicles of the company. You insure the employees. Health insurance, medical insurance, mga funeral na benefit ng empleyado mo, so those are insurance of the company. And employee benefits, normal naman yung mga SSS you spend for the kalahati, di ba? Kalahati binabayaran ng companies. Pag-ibig. In additional, pag mayroong mga additional na mga benefit for the employees like car plan, meal, libreng meal sa mga employees. Those are mga cards, health cards like Coco Life. O binanggit ko Coco Life ba? Those are employee benefits. And you also pay for the bank fees kasi may mga service charge na yung mga example pag-transfer ng mga funds, whether it is online or in person, may mga binabayaran mga service charge. Specifically mga bank fees na binabayaran ng companies. Angel Abihay, hello! Ka-live ko sa TikTok eh. Okay, by the way guys, those are
the topics for today. Hoping that you have been enlightened sa mga different types of cost, expenses, the different between cost and expenses. So sana marami na kuha ngayong araw na to, no? So, may class pa ba kayo online? Meron ba ba? Wala na? Wala na po, Doctor. Ba't wala na? Di ba meron pa yung next? Nag-asynchronous activity na lang po due to slow internet connection. Synchronous, okay. Ako lang yata nag-synchronous yun. By the way, sige. With that, guys, this is Dr. Cortez signing off. And thank you for attending, for dropping by to attend my classes. Bye, everyone. Bye, Doctor. Thank you po. Bye po, Thank you Doctor. po, sir. Bye po, sir. Thank you po. Yes. Angelo, kamusta ka na? Saan ka na work na, Angel? Sa mga live attendees, aking live, TikTok live, maraming salamat sa pag-attend. Thank you sa pag-embrace. Thank you sa mga pa-heart. Angel, saan ka na? Angelo. A brilliant student from QCU. Yan. Wow. Okay, so I have to end this one by everyone sa aking TikTok live. Maraming salamat sa pag-attend.